Okay. Maraming nakikinig ngayon. I have a big group na nasa Davao ngayon. Mayroong conference sa Davao, sasama na ilan. Sabi ko, makinig kayo kasi first time ako mag-guest ulit sa Are we starting already? Not yet, not yet. So ito yung, partner, ito yung pinaka-basic, the basic product. Okay. Ang tawag dito ay classic. Classic yan. Siya, okay? Now, bago ko umpisahan, partner, ganito kasi ang history nito. Alam mo nung mga 4,000 years ago, panahon nila Abraham, nila Moses, di ba? Opo. 4,000 years ago. Nasaan sila? They are in the desert. May nakamainit na lugar sa buong mundo. Nandun sila. Puro disyerto yung lugar nila. Tama? Ang tanong, magtataka ka, bakit umaabot sila ng 300, 400, 700, years 900 old. years? Yes. Bago mamatay. Di ba? Ganun kahaba ang Opo. buhay nila. Ngayon, alam mo ang na-discover ni ang sinabi ni Hippocrates, the godfather of medicine, at saka ni Albert Einstein. Sabi niya, yung init ng araw, partner, is what they call frequency or quantum terahertz. So yung mga tao noon, walang mga sasakyan ba? Quantum terahertz? Quantum terahertz, yung init ng araw. Quantum terahertz or frequency ang tawag nila dyan. So yung mga tao noong unang panahon, andun sila sa kainitan ng araw in the desert. Partner. Okay? Walang mga sasakyan yan. Nakayapak. Wala nga mga sapatos eh. Tapos ang sasakyan nila, donkey or camel, under the heat of the sun. Yeah. So for many years, eto mga taong ito, pag pinanganak sila, nandun na sila sa ganung lugar. They just walk miles and miles, they just walk. Okay? Yung pala ang dahilan na rediscover ni Albert Einstein at saka ni Hippocrates na pag ikaw ay na-expose sa araw, that's the medicine of the future. Yung really? Yun. Kaya pala ini-encourage tayo mag-walking sa umaga. In the morning. Because the heat of the sun in the morning, which we call frequency or quantum terahertz, yan ang gamot natin. Okay? Okay. Yan ang gamot natin. Now, example of frequency. Maraming pumupunta sa Kalamba, partner, di ba? Yeah. Yung hot spring, binababad yung mga tuhod nilang mga arthritis, gumagaling. Again, that's another source of frequency, quantum terahertz. Pumunta ka sa mga bundok, sa forest, may mga falls na gano'n. Grabe, ang nalalanghap mo palang negative ions doon. 50 to 60 million. Talaga? Talagang, it will make you healthy. Yan ang mga nararanasan ng mga tao noon. Pero maraming walang nakakaalam, no? Yeah. So, yan ang pinagbasihan ng scientist na nag-develop nitong produktong ito. Okay. Okay? Now, paano ang ginawa niya? Yung first generation na ginawa niya, partner, Opo. only millionaires can afford. Napakalaki nung machine na ilalagay ka doon, ang ibinubuga noon nung machine na yun. Yung mainit. Yung frequency. Frequency. Or quantum terahertz. Bihira ang maka-afford, partner, kasi ang halaga ng machine na yun, kasi ang halaga ng BMW or grabe. Yeah, or Mercedes-Benz na kotse. So, sino makaka-afford? Kaya hindi masyado makilala. Then, he developed the second generation and the third. This is now the fourth generation. Fourth generation. Portable na, partner. Okay. Very portable na. Parang cellphone na lang siya ba? Madaling bitbitin. Noon ang telepono, bihira nakaka-afford, di ba? Ngayon, ito na, partner. This is now the product. Ayan yung kinakwento mo, yan na yan. Oo, sabi ni Albert Einstein, if there is a product that can emit frequency. Kala ko blower eh. Oh, Parang blower eh, no? Ito yung machine,
Meron ba tayong masaksakan dito? Oo. Live Pero ba? dito ka na, kuya. Dito ka na, partner. Hindi, explain. Mamaya Oo. siguro pagka on the air na tayo. Lapit Sige, na. pagka- Oo. Sige, sige. So ito,